Tears of a Doctor Wife, Chapter 47. Nanay, gising! Sumampa sa kama si Yuan at niyog-yog ang balikat ko. Daan-daan ako nagbulat ng mga mata at ngumiti pagkakita kay Yuan. Good morning, my happy Bill. Where is Yana? Tanong ko nang hindi makita si Yana ng mga mata ko. Andun siya sa baba, kasama si tatay. Hinihintay ka na ni tatay sa baba. Ready na ang breakfast. I saw horses. Many horses. Lots of big horses. Wika nito na excited. Talaga? Inaanto ko pang sabi. Nang bigla akong napabalikwas ng bangon. Nang maalalang hindi kami sa bahay ni Zane dumiretso, kundi dito sa resort and farm na pag-aari niya. Nilibot ko ang mga paningin sa paligid. Napangiti akong malungkot at the same time. May mapaiting alaala sa akin ang lugar na to. Nasa resort tayo ni tatay niyo, dagdag ko. Namilog ang mga mata ni Yuan. Opo nanay, sabi ni tatay tuturuan niya akong mga bayo at mamaya pwede kaming maligo sa pool. Excited na sinabi ni Yuan. Ginulo ko ang buhok niya at nginitian. Yes, may falls din dito. Tiyak mag-enjoy kayo ni Yana. Gamit ang mga kabayo, pwede kayong mag-ikot-ikot. I said happily. Nanlaki ang mga mata niya. Wow! Bumabato sa kama at hinila ang kamay ko. Halika na nanay, hinihintay ka na ni tatay sa babay. May ibibigay daw siya sa'yo. Yuan, wait. Mahuhulog si nanay at hindi pa ako nakakabihis. Angel ko sa kanya. Talamuntikan na akong mahulog sa kama. Mamaya ka na magbihis. Anya na ayaw bitawan ng kamay ko. Oo na, wag mo na akong hilahin. Reklamo ko pero hindi ito nakinig. Ayaw niya akong bitawan. Napilitan akong bumaba ng kama at nagpatangay sa kanya hanggang makalabas kami ng kwarto. Yuan, dahan-dahan lang, baka madapa tayo. Natatawang wika ko. Nanay, hurry up. Hindi makapaghintay ang surprise namin sa'yo, he said excitedly. Tila hindi ito nauubusan ng enerhiya sa pagkabibo niya. Nangunot ang noo ko. Napahinto ako sa paghakbang nang makitang napupuno ng iba't ibang klase ng mga bulaklak ang hagdanan. Mula taas hanggang baba. Sa puno ng hagdan, nakita kong nakatayo ang aking asawa. Good morning, I stammered, at tinagod ko siya ng tingin. He was wearing a tight faded ripped blue jeans, showing muscled legs and white t-shirt na kumapit sa kanyang katawan. Nakabakas ang magandang pangangatawan nito. Nakangiti ito sa akin and holding a bucket of white roses. Si nanay? Sabi ni Yuan at patakbong bumaba sa hagdanan. Dumiretso to sa sliding door patungo sa hardin. Hintayin namin kayo dito, sigaw nito hanggang sa nawala sa paningin ko. Ipinagpatuloy ko ang pagbaba bago pa manlambot ang mga tuhod ko. Nakakapanlambot naman kasi ito ng mga tuhod. Titig pa lang nito ay nakakatunaw na. Yes, I really felt happy. Kagabi pagdating namin, nakita ko ang pagkamangha, pagkagulat at kagalakan sa mukha ng mga staff ni Zane. Hindi ko rin inaasahan na may 3 kwarto na rin tong rest house niya. Ang tinulugan ko ay kwarto kung saan ako nagpalit ng t-shirt niya noon. Hindi ko may kakailang makakaramdam ako ng sobrang kaligayahan sa aking dibdib. Sana lang magtuloy-tuloy na ang kaligayahan kong to. Good morning. Magiliw na bati niya sa akin nang marating ko ang kinaroroonan niya. Walang sabi-sabi na bigla niya akong hinapit sa baywang. I could feel his warm breath on my face. Pagkatapos, sumagod ang tingin niya sa katawan ko. Manipis ang suot kong spaghetti strap. Na kulay white na ang kabilang strap ay nahulog pa sa balikat ko dahil sa pagyugyog ni Yuan, and it showed smooth and white arms. Inabot niya sa akin ang bulaklak. Thank you, I whispered. Ngumiti lang siya. Nanayo ang mga balahibo ko sa pagkakatitig ni Zane sa akin. Mga titig na may sobrang kasabikan. Mga titig na may nais ipahiwatig. Then his large hand closed over my one breast. And I recognized the showing weakness in the lower part of my body as the timeless desire for a woman to know a man. I inhaled gently sa nagiging reaksyon ng katawan ko sa kanya. Hindi ka malang nagbihis bago bumaba? Amused na sabi nito sa tenga ko.
I swallowed hard and cleared my throat. Si Yuan kasi, bigla na lang ako hinila. He shrugged his shoulder at mali akong tinitigan. I like that. You're beautiful. Huwag mo lang araw-arawin na magsuot ng ganyan. Baka hindi na ako makapagpigil. Baka sa susunod, maisipan kong kahit saan na lang. Pinalampas ko lang pagkakataon o kagabi dahil may emergency lang sa ospital. Pilyo niyang sabi at sinabayan pa ng kindat. Nakurot ko siya sa tagliran pero sinakop niya bigla ang mga labi ko at naroon ang pagpapaubaya. I wanted him. All of him. Nang maramdaman ni Zane ang pagpapaubaya ko'y lumalim ang mga halik niya and I responded with quaking rapture. I swayed against the solid wall of his chest. Ang mga kamay ko'y tumaas patungo sa leeg niya. Bumaba ang mga kamay niya sa bewang ko at balakang patungo sa dalawang pisngi ng pang-upo ko. His hand held my buttocks firmly and pressed it, shaping my feminine form to the hard contours of his body. And with driving mastery, then his lips moved over mine began a sensual exploration of my mouth. And I can suppress the delicious moan of ecstasy from my throat. At nang sa palagay ko ay maubusan na kami ng hangin, ay bahagyang inawang ni Zane ang mga labi namin. Napasingap ako para makakuha ng hangin. Zane gazed at my swollen lips at pinaglandas niya ang hintuturo sa labi ko, and he bit his lower lip in a very seductive way. Let's go back upstairs. Hindi ko na kaya ng puro halikan lang nagaganap sa atin, darling. I want to explore your naked body, to taste every inch of you, he said huskily, and I rolled my eyes of excitement. And instantly, he claimed my mouth again. Ang mapanuksong dampi ng kanyang dila ang nagdulot ng nakakapasong init sa akin. Tila dilang apoy na naglalakbay sa buong katawan ko. Ramdam ko ang malakas tibok ng puso niya na tumatama sa dibdib ko. Dahil sa mga ginagawa niya, nabitawan ko ang mga bulaklak at nahulog sa sahig. Binuhat niya ako at inangkla ko ang dalawang binti sa kanyang balakang, and I feel his hardness between my thighs. Suddenly, Nanay! At Tatay! Saan ang punta niyo? Akala ko ba breakfast tayo together? Na-curious sa tanong ni Juan. Napaungol sa pagkadismaya si Zaid. Maingat niya akong binaba. Napatingala ito sa kisame. He groaned in dismay. Kahit nga ako'y dismayado din. Magbibihis muna ako. Sige, daming distorbo. Angal niya at humarap sa anak. Hintayin natin si nanay at sabay-sabay tayong mag-almusal. Mamaya may pupuntahan kami ni nanay. Mga 2 araw lang. Darating mamaya si Mama Loy at Tita Kat. Sila munang magbabantay sa inyo ni Yana, okay ba yun? Then he gave me a smile that was sexy, weak, and tender. Pagkatapos, inilahad ang isang kamay para kay Juan. Magbibis muna ang nanay. Muling tumitig sa akin ang mga nangingislap nitong mga mata. We'll wait outside sa garden. Doon tayo mag-breakfast together. Wala sa loob akong tumango. Hindi ko mapigilan na mapangiti. Saan ba kami pupunta na 2 mamaya? Para ngayon pa lang na-excite na ako. Isang salute ang binigay niya sa akin na hindi maalis ang pilong ngiti sa mga labi bago sila nagtungo sa hardin. Bilisan mo, nanay! Sigaw ni Yuan bago to nawala sa paningin ko. I rolled my eyes at nagmadaling pumanhik bagaman hindi ko maiwasang hindi mag-isip sa sinabi nito kay Yuan. I started fantasizing myself in him naked. 2 araw? Excitement ran all over my body and I couldn't wait all my fantasies to come true. Mabilis akong naligo at nagbihis. Pinili kong magsuot ng isang open back dress na hanggang tuhod. Nakita ko dito sa mga paper bag na nakapatong sa isang mahabang upuan. Actually, ang daming damit at mukhang para sa akin lahat. Lahat ng mga sukat ay kasya lang sa aking laki at tangkad. Tila kalkuladong-kalkulado ang lahat. No doubt kung si Zen ang pumili nito. Lahat may signature sign, pati mga sandals at sapatos. Nang pumaba ako, nasa hardin na sila at nag-uumpisa na ang kumakain. Mula dito sa kinatatayuan ko, natatanaw ko ang mga bundok na nakapalibot sa amin at malawak na kagubatan. Naririnig ko ang huni ng mga ibon sa paligid. Naramdaman ko ang haplos ng umagang hangin sa aking muka. At naririnig ko ang lagas-lags ng tubig mula sa talon.
Good morning, nanay! Magiliw na bati sa akin ni Yana. Tumayo to mula sa kinauupuan at humalik sa pisngi ko. Tumayo naman si Zane at hinilang isang upuan para sa akin. I murmured my thanks along with my smile at dinampian niya ako ng mga halik sa pisngi. Sabay kaming napalingon nang may marinig kaming matinig patungo sa kinaroroonan namin. Si Dr. Farah at si Senyor Henry. Nasa mga labi nila ang mga ngiti. Ang saya sa mukha nila ay walang katumbas nang makita ako at ang mga anak ko. Tumayo ako sa kinauupuan upang salubungin ang mga panauhin namin. Agad akong niyakap ni Dr. Hana na may luha sa mga mata. Welcome back, Mikay. Masuyo niyang hinaplos ang likuran ko. Parang gusto kong bumulalas ng iyak. Pakiramdam ko na kompleto na ako ngayon. Hello po, Dr. Farah. At Senyor Henry. Bati ko at hinagkan sa pisngi si Dr. Farah at ganun din si Senyor Henry. Stop calling us Doktora and Senyor Henry. You're part of the family, Zaira. Saway sa akin ni Senyor Henry. Tawagin mo kaming tito and tita. From now on, he said sweetly. Bumaling ang mga paningin nila sa dalawang bata. Nakita ko ang pangislap sa mga mata nilang nakatitig sa mga anak ko. Hello! Bati ni Yana at kumaway sa dalawang matanda. Tuwang-tuwa naman si Dr. Hana nang lapitan to. Niyakap niya ng mahigpit si Yana. Sabi ko sa inyo, nandito na kami at maaga kaysa inaasahan niyo. Pilyong sabi ni Zane at hinila ako parapit sa kanya. Stubborn as usual. Nakangiting sagot ni Senyor Henry na tinanguan si Zane. Lumapit ito kay Yuan at nilahad ang isang kamay. How are you, young man? Hopefully, you're not hard-headed like your father. Tuminga lang nakangiti si Yuan sa kanya. Parang matandang inabot ang kamay nito at nakipag-shake hands. Hindi po. Mabait po ako. Depensa ng bata at may pagmamalaki sa tinig nito at sinabayan ng paghagikgik. Isang tawa ang pinakawalan ni Zane at hinagkan ang ibabaw ng ulo ko. May pupuntahan kami ni Zaira mamaya. Pwedeng pakibantay ang dalawang to? Sandaling kumislap ang mga mata ni Henry at isang malakas na tawa ang pinakawalan nito. Natila ba nahuhulaan niya ang naisipahiwatig ni Zane? And what do we get in return? Tila may hamon sa tinig nito. Malakas na tumawa si Zane. Enough to keep you alive and strong. Sabi nga nila, mas titibay ang tuhod kapag maraming apong lalaki. I don't know if it is true. I promise to give you dozens of grandchildren to spoil you. Kayo ni tita. And he winked. Napasingap ako at pinamulahan sa pisngi. Damn the old man. Bakit kailangan pa niyang itanong yun? At pasimple kong siniko si Zane sa tagiliran at bahagya siyang napakislot. Isang matamis na halik sa labi ang iginawat niya sa akin. Mas talo akong nakaramdam ng hiya sa ginawa niya. Nakakahiya ang pinagsasabi nito. Kaya pala gusto niyang masolo ko. At mukhang may balak yatang anakan ako ulit. Tata, yung pangako mo natuturuan mo akong mga bayo. Singit ni Yuan and he pouted his lips. Later, as of now, let's eat our breakfast first. Before we can take a ride. Paliwanag niya sa bata. Kumislap naman ang mga mata nito. Nagtaas naman ng kamay si Yana. Me too, tatay. Nagtwinkle pa ng kanyang mga mata. Isang matamis na ngiti ang itinugon niya kay Yana. Of course, kasama si Yana. Hinaplos niya ang buhok ng anak. We love you, tatay. Tumayo ang dalawa at niyakap ng mahigpit ang kanilang ama. Masayang nakangiti ang dalawang matandang nakamasid sa kanila. Pagkatapos silang yumakap, kay Zane, lumipat ang dalawang bata sa dalawang matanda at yumakap. Nice meeting you, lolo and lola. Sabay nilang wika at ngumiti. Naluluha naman ang dalawang matanda. Sabay-sabay kami nag-almusal at hindi matapos-tapos ang masayang mga kwentuhan ni Yana at Yuan. Halos silang dalawa lang ang bida sa lahat. Hindi maalis sa mga labi ng dalawa ang mga ngiti nang bumaling sa akin si Dr. Farah. Likas na magiliw ang mga anak mo, Zaira, sabi nito. Tingnan mo kung paano nila nakagiliwan agad si Henry at ako. Ganun mo talaga sila, Tita Farah. Kahit kay Zane, nung una silang nagkita, may alanganin man, pero mabilis nila tong nakagaanan ng loob. Lukso ng dugo ang tawag, Zaira.
dahil ramdam ng mapuso nila na si Zane ang tunay nilang ama. I'm glad you're back, Zaira, and don't leave us again. Ngumiti ito at sinulya pa ng asawa ko na kausap ang matandang De La Costa habang nakikipagkwentuhan sa kambal. Pagkatapos namin kumain, ay dumiretso kami sa kwadra. Mula doon ay lumabas ang 3 kabayo, may malaki at 2 maliit. Si Yuan ay sinakay ni Zane sa maliit na isa, at si Yana naman sa isang maliit na may nakaalalay na 2 stable boy sa kambal. Huwag niyo silang hiwalayan, utos ni Zane sa mga to. Tumango ang 2. Opo, Dok. Tita, Tito, kayo na munang bahala sa mga bata, ah? Mamaya darating po sila Mama Loy at Kat para may katuwang kayong mag-alaga. Sigaw niya sa 2 matandang nakaupo sa labas ng kwadra. Just go on, Zane, Henry said with assurance in his voice. Nanlaki ang mga mata ko. Seryoso ba siya ngayon ang alis namin? At saan kami sasakay? Napailing ako. I can't believe this man. I would have preferred horses patungo sa pupuntahan natin. Mas madali kapag ito ang sasakyan natin. May matarik na daanan. Then he grinned at tinitigan ako mula ulo hanggang paa at pabalik. Pinamulahan naman ako sa sinabi niya. Ayoko niyan, Zane. Baka mahulog ako. Hindi ako marunong mabayo. At bago pa ako makakilos, ay naitas na niya ako sa likuran ng kabayo. Kung hindi ko pa natakpan ng bibig, ay baka napasigaw ako. On my instinct, napahawak ako agad sa renda. Sumilay ang pilyong ngiti nito sa labi. Ride me then. Pagkatapos ay pumwesto siya sa harapan ko. Nilingon niya muna ang 2 anak namin na tuwang-tuwa habang inaalalayan ng 2 groom. Ang nagtuturo kay Yana at Yuan ng mga bayo. Let's go, Mikay. Sa lugar na sinasabi ko sa'yo. Banahay ditong tinapik ang kabayo. What now? What about our kids? May pagkaalala sa tinig ko nang lingunin ko ang 2 bata. May magbabantay sa kanila kaya don't worry about them. Ang daming yaya para tumingin sa kanila. But for now, ako muna ang isipin mo. Gusto kitang masolo wife. He whispered sweetly and it tickled my ears. Sa simula'y halos maglakad lang ang kabayo. Subalit nang medyo magtagal, ay unti-unting pinatakbo ni Zane. Napapikit ako ng mata at kumapit ng mahigpit sa bewang niya nang maramdamang bumilis ang takbo nito. Tears of a Doctor Wife, Chapter 48. Isang matarik at madamong daan ang tinatahak ng kabayong sinasakyan namin. At nag-e-enjoy ako ng labis dahil sa mga tanawin na nakikita ko. Puro mga berdeng kapaligiran ang mga nakikita ng mga mata ko. Kapag tumitingala ako, mga ibon na nagsisiliparan sa himpapawid at ang kanilang mga huni ay napakasarap pakinggan. Sa di kalaunan ay narating namin ang pinakatuktok. Pinahinto niya ang kabayo. Biglang tumaas ang 2 paa ng kabayo sa harapan. Zane, mahuhulog ako. Malakas siyang tumawa. Sa palagay mo ba hayaang kumasaktan kahit ang hibla ng buhok mo, Mikay? Kasing gaan ka lang ng dahon. Kumalma ang kabayo at ibinaba niya sa lupa ang 2 paa niya. Napahawak ako sa dibdib ko nang makadama ko ng relief. Bumitaw si Zane at bumaba ng kabayo. Inabot niya ako pababa. Pagkababa ko ay agad akong naglakad-lakad sa buong paligid. Sa kabila ng mga nagtataasang puno at bulubundukin ay natanaw ko ang isang malaking bahay na may kalumaan na. At halos manlaki ang mga mata ko na napatakbo sa kinaroroonan nito. Nagiinit ang bawat sulok ng mga mata ko. I was familiarizing the whole place and I couldn't believe after a long years, muli akong binalik rito. Sino nga ba ang hindi makakalimot sa lugar na to, kung saan nagsimula sa amin ang lahat? Bigla akong naging sentimental habang nakatitig sa kabuuan ng bahay. Tumulo ang mga luha ko sa galak. Ang dati nilang tahanan. Pinaglumaan na ang bahay, pati ang bakal na gate ay sobrang kinalawang na. Ang dating makintab na kulay nara na pintura sa 2 palapag na bahay ay kupas-kupas na. Maraming ligaw na damo ang nagsigapangan sa bakod na nagkasira-sira na. Oh my God, Zane!
Hindi makapaniwalang bulalas ko mula sa kinatatayuan habang nakatingala sa kabuuan ng bahay. Si Zane ay matagal na hindi nagsasalita at nanatiling nakatitig sa aking mukha. May ilang sandaling walang maririnig kundi ang paglalaro ng mabining hangin sa mga dahon ng mga naglalakihang mga puno sa paligid at huni ng mga ibon. Ganoon din sa mga buhok ko at sa mga damit namin. Zane, say something please. Alanganing wika ako sa kanya nang makita kong may kislap sa kanyang mga mata. Sa tingin ko'y luha ang mga yun. Napansin ko ang mga pagkurap niya. Yes, he said, and then sighed sadly. Ayokong balikan ng lugar na to because this place caused too much pain in my heart. Ang childhood ko dito ay puro lamang kalupitan and I suffered too much. But when the little girl named Mikay, who saved me from drowning, and you gave me a reason to smile. Gusto kong umiyak sa lungkot na nasa tinig nito. Zane wanted Hori and Zarina attention and love. Pero si Zarina, binuhos niya lahat ang pagmamahal kay Chris at nakaligtaan nitong mayroon pa siyang isang anak na naghihintay sa kanya na balikan niya. Si Harry hindi niya matanggap ang katotohanan na ang totoong mahal ni Zarina ay si Anthony. Lahat ng mga galit niya at hinanakit ay binunto niya sa batang si Tope. Zane suffered too much in his childhood. Mailap at hindi pala kaibigan. Nasa bahay lang. Kung hindi pa ako lapit ng lapit sa kanya noon, walang mamumuong pagkakaibigan sa aming dalawa. Ako lang talagang sadyang makulit. At laking tuwa ko noon nang makita sa unang pagkakataon nang umiti sa akin si Tope. Hindi ko rin inabalang sarili ko noon na tunungin ang buong pangalan niya at apelido. Di ko mambibig ng lahat kapag dumating ang ama ni Zane. Kapag dumating na to, agad kumakaripa sa takbo si Tope dahil sa takot sa kanyang ama. If only life weren't so complicated, pinuno ni Zane ng hangin ang kanyang dibdib. May Tito Henry at Tita Farah loves me. At sinikap nilang ipagkaloob sa akin ang bagay na nakaligtaan ng mga magulang ko. Pero kahit binigay nila ang buong pagmamahal sa akin, hindi yun naging sapat. All my life, gusto kong makita ni Mommy at Daddy ang mga ginagawa ko. Ang mga achievements ko. Sa lahat ng ginagawa ko, I always do my best para mapansin nila ako. He shrugged his shoulder. Nagkasakit ang Daddy. Kahit sobrang sama ng loob ko sa kanya, sumunod pa rin ako sa Brazil para alagaan ko siya. Until he lost breath. Inggit na inggit ako kay Chris dahil buo ang pamilya niya. Kung gaano kasaya ang pamilya ni Mommy, ang pagsasama nila ni Navarro. Samantalang ako, anak niya rin ako at kapatid ko si Chris. Nahintuto sa pagsasalita ng may umalpas na hikbi sa kanya. Mikay, I'm sorry Zane. Bakit hindi mo kausapin ang Mommy mo? Umuling siya. Tumigas ang anyo nito. Never. He warned, I'm ruthless and hard man, remember? I don't need her. Hindi ko kailangan ng awa niya. May edad na ako, Mikay. At may pamilya na. Sa inyo ko ibubuhos ang pagmamahal na hindi ko naramdaman mula sa kanila. Hindi ako handang harapin ang Mommy. At wala akong balak makapag-ayos kay Chris. Hindi na sila bahagi ng buhay ko. Pero pamilya mo pa rin sila. Kahit isara mo ang pintuan para sa kanila, ang katotohanan ay hindi mo mababago. Nakadugo mo sila. Wala ka ngayon sa kinatatayuan mo kung hindi dahil kay Zarina. He was still your mother and Chris. He was still your mother. And Chris was still your own brother. Why the two of you are competing? Masama lang ang loob mo. Kung meron lang akong kayang gawin para mabawasan ang nararamdaman mo, masaya akong ibibigay sa'yo. I added, almost in whispered. Hinakbang ang mga paa palayo sa kanya. Malamig na ang hangin at napapansin kong may makakapal na ulap sa kalangitan. Nagbabadya ng umulan. Let's go home, Zane. Baka hinihintay na tayo ng kambal. Meron, Zaira. May kakayahan kang pawiin ang sama ng loob ko sa paraan ng gusto ko. Sigaw niya. Napahinto ako sa paghakbang dahil sa sinabi niya. Humarap ako sa kanya. Nagsasalubong ang mga kilay ko. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa magkabilaang balikat. What? At ano naman ang pwede kong gawin para sa'yo? Nalilito ko ang tanong. Binuhat niya ako at itinaas mula sa lupa at inikot ng inikot. Zane, ibaba mo ako.
Hiyaw kong magkasamang nerbyo sa tawa. Hindi ko naman ito maintindihan, pero nasa kaibuturan ng puso ko, naroon ang matinding kaligayahan. Ibinaba niya ako and kissed me hungrily na para ba ngayon lang kami naghahalikan. For me, his kiss was everything. It was pure heaven. I returned his kisses as if there was no tomorrow. At kung hindi ko pa naramdaman ang pagpatak ng ulan sa braso ko, ay hindi ko pa gustong kumuwala. Uulan na, Zane. Ngumiti si Zane. His eyes is full of desire. I want your body. Gusto kitang angkinin under the rain, Zaira. Dito mismo. Nakangiting mabilis akong umiling. Parang gusto kong matawa. Nagbibiro ka ba? Dumidilim na, Zane, at lumalakas ng ulan. Pwede naman natin gawin sa bahay na lang at siguraduhin nating tulog ng mga bata para walang distorbo. Umiling siya. I don't want. Hindi ba pwedeng making love under the rain? Pigil niya sa akin and wipe the droplets of rain from my face. I want here. Hinampas ko siya sa balikat. Mapagbiro ka talaga? Ano ako tatayo? Teasing him. He stared. Sumilay ang pilyong ngiti sa labi nito. Kung pwede, bakit hindi? Maigpit niyang hinawakan ng kamay ko at banayad na lumakad sa gitna ng malakas na ulan. At hinampas ko siya sa kamay. Puro kasi ito kalokohan. Tinitigan ko siya at ngumiti ako sa kanya. Niyakap niya ako. He bent closer, gave my mouth a soft kiss, then licked the droplets of rain from my face. Then his tongue moved to lick the top of my nose at sa buong mukha ko. Tinulak ko siya upang habulin niya ako sa loob ng bahay. I don't like his idea. Mabilis niya akong nahuli at hinapit ako sa bewang. Let's go inside then, he whispered huskily. And between our hands, patungo sa lumang bahay. Baliwala sa amin ang malakas na buhos ng ulan. Basang-basa na kami nang makarating sa loob. Nagulat ako nang makitang maayos pala ang loob ng bahay. Ang mga muebles ay nasa ayos pa ang lahat. Halatang may nag-aalaga dito. Binuksan niya ang ilaw to dim light. Walang nagsalita sa amin. Tila nagpakiramdaman lang kaming dalawa. But our eyes remained fixed at each other. Kumilos si Zane. Inalis isa-isa ang basang kasuotan. I amazingly stared at his body, so wonderfully built. All hard muscle, everywhere. Ilang pulgada lang ang layo niya sa akin. My eyes focused on his broad chest. Napalunok ako. Habang umaakit ang marahan ng paningin ko mula sa dibdib niya paitaas, to his throat, then to his mouth. Nagkatitigan lang kami sa matagal na segundo. Walang kusang gumalaw. Then his spell was broken, nang biglang kumulog at kumidlat. Oh, naalala ko ang unang gabing sinuko ko ang sarili ko sa kanya. I can't just ignore this. Ang init na nararamdaman ng katawan ko ngayon habang nakatitig sa asawa ko. Hindi ko alam kung saan nagmula ang pagmamadali na nararamdaman ko ngayon. Kung iyon nga ang tawag sa kagustuhan kong huwag mag-aksaya kahit ilang segundo. I want my husband to take me now and here. Pero bago yun, uunahin ko muna siya. I'm not an expert pero ito yung napapanood ko noon at mga naririnig sa mga kwento ni Myra kapag may kausap siya sa phone. Bakit hindi ko subukan sa asawa ko? Pagkatapos, isa-isa kong hinubad ang mga basa kong damit. Kitang-kita ko ang paglunok ni Zane ngayong nakatayo ako sa harapan niya na tanging ang lacy bra at panties ko na lang ang natitirang suot. Nakita ko ang pagginang ng mga mata nito. Naisipan kong bigyan to ng kaunting panunukso. Tinanggal ko ang pagkakahook ng aking bra. Pagkatapos, sinadya kong malaglag ang isang strap mula sa aking balikat. Pagkatapos ang isa naman, pero nanatili akong nakahawak sa kapirasong tela na nakatakip sa aking dibdib habang nakangiting nangaakit. He groaned, at nakikita ko sa mga mata ng asawa ko ang matinding pagnanasa. Lumapad ang mga ngiti ko sa labi at hinayaang malaglag ang bra ko sa sahig. Ngayon, lantaran nang naka-expose ang aking dalawang dibdib para pagpiyastahan ng mga mata ni Zane na punong-puno na ng pagnanasa. Oh no, wife! Ungol niya. You want this, right? Ibibigay ko sa iyo, Zane, buong puso at kaluluwa ko. Take me now, hubby. May hamon sa tinig ko.
Sinunod kong tanggalin ang suot kong panty habang kagat-kagat ang pang-ibabang labi ko. Mas lalong nanlaki ang mga mata ng asawa ko. Marahil hindi siya makapaniwala sa ginagawa ko. I want to please him. You're so lovely, wife. Halos pabulong niyang sabi sa paos at nahihirapang tinig. Lumapit sa akin si Zane at itinulak ko siya patungo sa upuan. Napaupo to. Mabilis akong lumapit. Tinikman ko ang parte ng katawan niya. Tinilaan ko mula pusod. Dahan-dahang paakyat patungo sa isang dibdib niya. Sa akin likit. Mga ilang segundo ko tong pinaglaruan. Bago lumipat, ang dila ko patungo sa tenga niya. Pababa sa leeg, collarbone, at pabalik sa dibdib niya. Narinig kong makailang ulit siyang napamura, marahil sa sensasyon na nararamdaman niya. Touch me, wife. Daing nito. Pagkatapos kinuha niya ang isang kamay ko. He guided my hand sa kanyang pagkalalaki. May bigat ang paghinga nito na tila ba nahihirapan. Nagugustuhan mo ba, hubby? He groaned against my skin. Damn. So fucking good, wife. Halos hirap tong magsalita. Pati ang mukha nito ay nahihirapan din. Gusto ko tong pasahin. I pulled down the zipper of his pants and freed his... Tayong-tayo na to nang makalabas sa pantalon niya. Maingat kong hinawakan ang kanyang pagkalalaki sa aking kamay habang hinahaplos to ng marahan. Napangiti ako nang mas lalong lumakas ang mga daing na lumabas mula sa labi nito. Mas talo akong kinanahan sa ginawa ko sa nakikita kong reaksyon ni Zane. Sa bawat pagtaas-baba ng kamay ko sa kanyang pagkalalaki, umuungol to na may kasamang mura. Napapasinghap to at mas lalong bumibigat ang paghinga niya. Gustong-gusto niya ang ginagawa ko. Pinilit niyang abutin ang labi ko pero bahagya akong nilayo ang sarili at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Kita ko ang paghihirap sa mukha niya. Nang marahan kong pisilin ang kabuuan ng pagkalalaki niya sa pagdulas ng kamay ko paibaba. Isang malakas na daing ang pinakawala ni Zane kasabay ng pagkulog at pagkidlat. Pagkatapos inabot niya ang labi ko at pinaliguan niya ng mahalik ang buong mukha ko. Now, your turn, wife. Nakangisi niyang sad. Napasigaw ako nang bigla niya akong buhatin patungo sa kusina at ipinatong sa ibabaw ng mesa. Let's make love until dawn.